So, yun mga pre, ano, meron pong interview dito si Boy Abunda, no? Dito kay Pangulong Bongbong Marcos. No, ito po yung hindi pa po presidente, no, ang ating mahal na pangulo. No, na interview po dito si PBBM patungkol sa war on drugs kung itutuloy pa ba daw po ng Pangulong Bongbong Marcos. No? Ang sabi naman po ng pangulo dito, itutuloy. Yan, at yun po yung pinanghahawakan nitong si Sara Duterte. 'Di ba? Bakit daw hindi itinuloy ni PBBM yung kanyang sinabi dito sa interview na to? Kung i-analyze po natin, nakaupo na si PBBM bilang pangulo no? At siguro pinag-aralan niya na walang maidudulot na magandang war on drugs, no? Kasi kung halimbawa lang itutuloy po ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga pagpatay dito, patay doon, siya po mismo sasama po ang imahe, 'di ba? Ang Pangulong Bongbong Marcos sasama po ang imahe, 'di ba? Kasi ang sasabihin, oh, ano ba to si Pangulong Bongbong, mamamatay tao na rin, gumagaya na kay Digong. Iba kasi yung version ni Digong walang silbi. Iba rin yung version ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, kahit pa nangako itong si Pangulong Bongbong Marcos na itutuloy yung war on drugs ni Digong, no? At kung nakita naman ni PBBM na hindi ito makakabuti sa mga Pilipino, lalong-lalo na, no, sa mga minor. Syempre sa kanya din. Bakit niya itutuloy? Kung ikakapahamak niya ito. At ikakapahamak din ang bansa at mga Pilipino. Bakit niya itutuloy? 'Di ba? Kasamaan yan At least, napag-aralan po ng ating Pangulo na masama po ito. 'Di ba? So ito po, panoorin po natin ang interview po kay Boy Abunda, no? Ni kay Pangulong Bongbong Marcos. My question, you are applying to be president of the country. Senador Bongbong, how much do you know about illegal drugs in the country? Gaano kalala ito? Are we or are we not a narco country? Depende sa iyong kaalaman tungkol sa problema ng illegal drugs. Ano po ang programa mo laban dito? Well, nakita natin, unang-una, kailangan natin ituloy ang war on drugs kung tawagin. Diyan po nanggigil yung mga DDS. Kasi si PBBM nagbitaw ng salita diyan na kailangan nating ituloy ang war on drugs. 'Di ba? Pero kasi napansin ni Pangulong Bongbong Marcos na may mali sa war on drugs. Posible kasi na magamit si Pangulong Bongbong Marcos pag itinuloy niya ito. Ang plano kasi ng mga Duterte, gamitin ang ating Pangulo. Maging sunod-sunuran ang ating Pangulo dito sa mga Duterte na to. And then matalino po ang ating Pangulo. 'Di ba? Naisip siguro niya masama ang war on drugs at magiging sunod-sunuran siya sa mga Duterte, hindi maganda yon. 'Di ba? Pero nakapagbitaw siya ng salita na itutuloy. Kaya nga lang, masama. 'Di ba? Kasi kung pag ito po si Pangulong Bongbong Marcos, ito sample ko na lang. Si Pangulong Bongbong Marcos, kung tinuloy niya po ang war on drugs ni Digong, hindi po ako susuporta kay PBBM. Hindi ko po gagawin yan. 'Di ba? Yun. Naisip ni PBBM na pag ako ay itinuloy ko itong war on drugs, maaari akong iwanan ng mga Pilipino, lalong-lalo na yung nagmamahal kay Marcos Sr. 'Di ba? Lalong papangit ang imahe ng mga Marcos kung susunod siya sa mga Duterte. Kaya maganda po ang desisyon ng Pangulo natin, no, na iwanan yung kasamaan, 'di ba? Or wag sundin yung mga binabalak ng mga Duterte. Kaya dahil hindi po nasunod yung mga binabalak ng mga Duterte, nagalit po ito si Digong, si Sara at iba pang kampon niya. Galit na kay PBBM. Doon na po nagsimulang siraan ang ating mahal na Pangulo. 'Di ba? May pautog rally na. Diba? Pautog sila ba? Free rally, naging pautog. Diba? Sige. Proceed tayo. Yan. Because the problem continues to exist. Nandiyan pa rin ang problema.
Kung itatanong mo, I don't know what a narco state is. Ito. Na-mention po ni Pangulong Bongbong Marcos diyan na nandyan pa rin yung problema. Diba? Naaalala nyo, may pangako si Digong. 3 to 6 months tatapusin yung problema sa pulburon. Droga. Pero hindi po nangyari. Hindi po natupad ang pangakong yun. Kaya ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, nandyan pa rin ang problema. O tingnan nyo, may mga nahuhuli ngayon na mga nagdodroga, na mga drug lord. Diba? Pero pailan-ilan na lang yung mga nahuhuling mga maliliit at wala pong namamatay. Diba? Wala. Kasi maganda po ang ginawang trabaho ng ating Pangulo. May batas eh. Batas po ang gumagana. Hindi po ang sariling desisyon ng isang presidente kasi may batas eh. Yun ang susundin. At ang Pangulo natin marunong pong sumunod sa batas. Tama? Oh. Sa panahon ni Digong, may droga doon, may droga dito. Halimbawa, sample ko, ako si Dugong. Dugong yung pangalan ko. Protector ako. Sasabihin ko sa mga inchik, sige, magpasok lang kayo dito. Ako naman yung presidente ng mga bangag eh. Pasok lang kayo dito ng pulburon. Akong bahala. Protektahan ko kayo. I-distribute nyo yan. Sige, distribute nyo. And then, malaki yung kita ng drug lord. Kasi, may bumibiling adik doon sa kanto, adik doon. And then, yung mga tauhan ni Digong dito, sa gilid-gilid, na mga mamamatay tao din, uutusan niya, sige, pumatay kayo ng pumatay. Taniman yun ng taniman para ako, na presidente, magmukhang galit sa droga. Para kunyari, may tinatrabaho ako. Diba? Pero sinasakripisyo niya yun, yung mga tao na yun, ng mga maliliit. Pero pag mga malalaking tao na nagpapasok ng illegal dito sa bansa, tropa niya. Diba? Tropa po ni Digong. Diba? Lupit may mga tropang masasamanda mo tuloy natin. Sige. But we have seen, I think everybody can see the influence of the drug lords in our everyday lives, in our political lives, in our economic lives. And so talagang insidious. Kaya actually, yung nag-uusap kami ni President Duterte noon, sabi niya talagang hindi ko na-imagine na ganito kalalim at ganito kabigat ang problema ng droga. Yun lang po yung video. Hindi daw ma-imagine ni Digong na ganito kalalim at ganito kabigat ang problema ng droga. Kasi bakit? Ang mga kaibigan mo ang nagpapasok ng illegal na mga droga. Actually, na-imagine mo yan. Hindi mo lang mabaray ang mga yan kasi protector ka. Tama? Yun. Tamo? Pati si PBBM binulan ni Digong na hindi daw niya ma-imagine. Pero siya yung utak. Diba? Siya yung ama. Siya yung ugat. Diba? Bakit ko po nasasabi yan? Kasi po, ang dami na pong investigasyon na nangyari dyan sa Quadcom at Senado. Yun naman po yung pinagbabasihan natin. May mga ebidensya, may mga witness. O hindi naman tayo gumagawa ng kwento. Diba? Yun. So, sabi ko nga, kasi ito si PBBM siguro, napansin niya na medyo pinagluloko siya nito ni Digong. Siya na mismo ang umiwas, no? Doon sa sinasabing war on drugs ni Digong. Siguro sabi ni PBBM, ay teka lang, parang nagagamit ako dito gawa ko ng sariling project ko na makakabuti sa mga Pilipino. Hindi yung patay dito, patay doon. Diba? Siyempre, presidente ka. Kailangan mong gumawa ng sarili mong diskarte. Pero naman, kung sana maganda yung ginagawang proyekto ni Digong, ay posibleng ituloy ni PBBM yan. Diba? Kasi makakabuti naman sa mga Pilipino. Kaya nga lang, pagpatay diba? Papayag ka ba na ituloy mo yan? Delikado ka pag tinuloy-tuloy mo yan kasi pagbaba mo sa kapangyarihan, patong-patong na kaso ang harapin mo. Katulad ni Digong ngayon, problemado na. Diba? Ngayon, mga pre, bigyan po natin ng reaction tong isang video.
pagkakaalam ko, vote buying tong ganito no? Eh sabi dito, taon-taon naman daw namimigay yung mga Duterte, no? Para sa mga tao. Pero ito, sobrang daming tao nito na binigyan nila, no? Duda ko dito, vote buying to. Di lang duda, no? Ang tingin ko talaga, vote buying to. Dinadaan na lang nila sa, eto, ayuda to eh. Diba? Kunyari, mamimigay sila, ayuda. Akala ko ba ayaw nyo sa mga ayuda, mga DDS? Akala ko ba galit kayo sa ayuda? Pero tingnan nyo. Ano to? Mamimigay kayo para iboto, ganon? Parang bilyar lang, mamimigay ng lupa para iboto? Tapos kayo, iba yung ipapamigay nyo? Ano yan, mga sardinas, bigas? Hindi natin alam kung may pera pa ba dyan. Paki-comment nga kung may pera dyan na pinapamigay. Akalain nyo bibigyan kayo ng 5 kilong bigas, sardinas, noodles, kapalit sa bansa. Kung ano yung makakabuti sa bansa or ikakasama. Sa pagkakalam ko, ikakasama ng bansa eh. Parang binenta nyo yung bansa sa halagang 5 kilo lang. At mga sardinas at noodles. Diba? Sus Mariusip. Ito na, panoorin po natin ito. Alam nyo ba yan yung pila kahapon sa mga Davaoenos na nakapila upang mamasko sa mga Duterte. Na sabi nila, taon-taon nilang ginagawa. Hindi, eto ako taga Davao ako pero walang lumabas sa balita na ganito. Siguro may mamamasko man sa mga Duterte pero ilang tao lang, wala pang 500 yung pupunta sa mga Duterte, no? Mamimigay sila, ganun. Or 300 katao, ganun. Pero hindi po, hindi po, kumbaga isang araw. Kumbaga, pailan-ilan lang, isang araw, ganito lang karami, 20, 30, 100, next day, ganun naman. Pero ito yung nakakapagtaka, kasi sa isang araw, ang daming tao. Bakit? Mag-i-eleksyon kasi. Diba? Posible kasi, ito, ang mga tauhan ng mga Duterte, nagbahay-bahay na yan. Or di kaya nagbarangay-barangay. Maglikom kayo ng tao mamimigay ako ng ng ayuda dun sa lugar ko. Kailangan ganitong araw, ganitong oras, pila na. Papilahin nyo na doon, ganyan, mamimigay ako. Tingnan nyo, dami agad no. Kaya tama yung sinasabi ni Carbonell kanina na binigyan natin ng reaksyon. Na nagbabahay-bahay or naghahanap ng supporter itong mga Duterte. Naghahanap ng iba't ibang grupo itong mga Duterte na susuporta sa kanila. Yun. Tama. Diba? So, tingnan nyo. Ang dami. Ang daming pumunta. Malinaw po ito na vote buying po ito eh. Diba? Malinaw na malinaw po. Klarong-klaro. Okay naman sana to, no? Kung noong 2022, ginagawa mo ito, Digong. Wala eh. Sa Bisaya pa, mingaw ang Davao atong December 2022. Wala kayong binigay. Pero biglang, magto-2025 na, tapos mag-i-election na. Abay, ganito agad karami yung tao. Biglang naging mabait, biglang naging matulungin. Biglang naging Santa Claus. Pero obviously this is one of way, di ba? Of vote buying. Tama. No? Kumbaga, isa sa mga approach nila. Pero hindi yun ang mahalaga, guys. Ang nakakalungkot dito, alam nyo kung ang panluloko nila sa mga Davaoeno. Isipin mo yung pilang yan. Alam nyo ba kung magkano ang binigay sa bawat isang tao? Tig 150 pesos. Sus, Ginoo. Kung nagtrabaho na lang sana kayo, meron sana kayong sahod na 500 pesos. Tingnan mo ang haba ng pila. Mamasahe ka pa. Bibili ka pa ng mineral. May magbabaon ka pa ng pagkain mo. Yung 150 pesos mo, kulang pa yan. Akala ko ba tag 1,000? Para sabihin lang na namimigay. Sus Mariusip.
Ako'y naawa dito sa mga nakapila. No? Ang bawat isang tao. Pero, yung mga malalapit sa kanila na merong mga naka-envelope at yung mga nagkatrabaho sa City Hall na medyo may posisyon ay merong tig 50,000 pesos sa envelope. Ang hilag, alam nyo ang hilig po nilang mamigay ng envelope. Diba? Nakakapagtaka. White envelope. Mamimigay sila. Diyan sila expert. Sana all. No? Mapasana all ka na lang. Pero yung mga Davaoenyo na buboto sa kanila, tig 150 lang. Hindi naman po sila bakla para bigyan mo ng 150. K.O. Papa, 150 lang. K.O. Sus Mariusip. O diba? Sana all. Pag malapit kay Digong, 50K. Naka-envelope pa di umano. Diba? Pero pag dito, 150 lang. Yun lang. K.O. Diba? Merong 25 at merong 15. Pero, yung Merong 50, may 25, may 15,000. Depende kung gaano kakalapit doon sa amo. Ganon. K.O. mga kawawang, mga may hirap at kawawang mga tao, mga ordinaryong tao, pinapila nyo pa. Tapos 150. Di ba? Mga Davaoenyo, magising na po kayo, ha? Hindi po kayo manok, tandaan nyo. Para bigyan ng pambili ng patuka ng manok. Yun. K.O. Magising na po kayo, wag puro Duterte. Duterte, paglalaban ko hanggang kamatayan. Yun ang mga banat nila eh. Kayo, naawa ba sa inyo yung mga Duterte? Ay, binibigyan nga lang kayo ng patuka ng manok eh. Hindi ko naman po sa nila lahat ang mga taga Davao, pero yung mga naniniwala pa rin sa mga Duterte, tingnan nyo to. At yung pumila dito, tingnan nyo to. Ang kalagayan nyo dito. Puro kasi kay Duterte, wala daw iwanan hanggang dulo. K.O. Ang pinaglalaban nyo, pamilya lang. 'Di ba? Kami dito, ang pinaglalaban namin, bansa. Pangulo, bansa, mga Pilipino. 'Di ba? Di lang naman ako, pati mga kasama ko na nakakakita ng katotohanan. Hindi po pamilya ang pinaglalaban namin dito. Buong bansa. At kailangan din natin protektahan ang ating Pangulo kasi maganda yung ginagawa para sa bansa. Diba? Ganyan po sila mapagsamantala. Ganyan nila pinagsasamantalahan yung mga taong bayan. Pero, anyway, sa dami yung pera mga Duterte, yun lang binigay nyo, 150? What the heck? Mahiya naman kayo. Anyway, mga Davaoenyo, sige lang, kunin nyo lang yung pera na ibinibigay nila pero wag nyo na silang iboto sa Tama, kasi yung pera na yan, sa inyo din naman yan, pero 150? Ako na yung naawa. Na 2025, okay? Sapagkat alam nyo po, ito, sasabihin ko sa inyo si Duterte, ang matandang Duterte, pag yan po ay nanalo, tandaan ninyo, sa lahat ng mga taga Davao, makinig kayo sa lahat dyan sa Davao na ayaw na kay Baste. Pag si yung matandang si Fenta ang nanalo, asahan ninyo, ang mayor nyo uli ay si Basti Duterte. Bakit? Magre-resign po yan. Hindi, kasi si Digong wala nang kakayahang mag-mayor yan. Parang iaasa na lang yan sa anak. Kasi, matanda na eh. Diba? Magre-resign yan bilang mayor ng Davao at ang pauupuin ay si Basti. Tama. Naman. Kasi magiging busy yata si Basti eh. Yan po ang plano nila. Okay? So mag-isip-isip kayo. Mga taga Davao So yun lang sa umagang ito at sa pala. So yun yung video mga pre, no? At least na bigyan po natin ng reaksyon, no? Kaya yung mga nagtatampo, no? Na mga DDS na bakit daw hindi tinuloy ni PBBM yung war on drugs ni Digong. Merisi. Mabuting nga sa inyo, di ba? Naiisahan kayo ni PBBM doon alam nga namang sundin ni PBBM yung ikakasama ng bansa ng mga Pilipino.
at sarili niya. Papatay siya ng tao? Hindi pwede yun. May batas tayo. Kaya maganda po ang pamamahala ni PBBM ngayon. Protektahan po natin ang ating mahal na Pangulo. At manawagan po tayo na ipa-impeach natin itong si Sara Duterte. Yan, so yun lang po yung ating video ngayon. Meron po tayong Facebook page dito at meron din po tayong TikTok account. Ballpoint Man 2.0 po ang ating pangalan dyan. Ayan ha. So follow nyo na yan mga pre. So ayan ha. Sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Ring the notification bell para updated po kayo sa mga uploads natin. At syempre mag-like na po kayo sa video na to. Share nyo po ang video na to. Okay? So ayun lang mga pre, hanggang dito lang muna ang ating video. Ingat and bye-bye!